Martial Pick, Kabanata 4581. Maaaring asahan ang mahusay na bagay. Ito ang unang opisyal na paghaharap sa pagitan ng Heavenly Sword Union at Voidland, at ito rin ay isang labanan na nakatakdang maging walang bunga. Para sa panig ng Heavenly Sword Union, hanggat hindi nagpapakita si Yang Kai, imposibleng makamit ang tukana ni Zuo Quanhui. Tulad ng para sa Voidland, hindi nila maihayag ang nakatagong lakas sa kanilang kamay bago sila nagkaroon ng tiyak na antas ng kumpiyansa sa pagpatay kay Zuo Quanhui. Mayroon na ngayong 26th grade Heaven Opening Realm Masters na lumahok sa labanan at mahigit 1,000 Masters ang nasa ilalim ng 6th grade. Sa buong milyong kilometrong malawak na larangan ng digmaan, lahat ay nakakulong sa isang mainit na santukan at naliligo sa dugo. Si Yang Kai, na nakaupo sa basag-basag na Spirit Province, ay tumingin sa larangan ng digmaan at naglabas ng sunod-sunod na mga utos. Parami ng parami ang Heaven Opening Realm Masters sa ibaba ng 6th grade na sumugod sa harapan upang patatagin ang kalamangan ng Voidland. Dahil nagpa siya ang Heavenly Sword Union na sundin ang pangunguna ni Zuo Quanhui, hindi nila masisisi ang Voidland sa hindi pagpapakita ng anumang awa. Kung maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang lahat ng Heavenly Sword Union Heaven Opening Realm Masters sa ibaba ng 6th grade, ito ay magiging isang malaking tagumpay. Sa oras na iyon, ang grupo ni Zuo Quanhui ng 6th grade Masters ay hindi makakagawa ng marami. Biglang tumutok ang mga mata ni Yang Kai sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Pagkatapos niyang magmasid ng mabuti saglit, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Luzu, pag-uulat. Si Luzu, na nakatayo sa tabi niya bilang messenger, ay lumapit. Hayaan mo ang Myriad Demons Heaven na disipulong iyon. Itinuro siya ni Yang Kai sa isang tiyak na direksyon. Sinundan ni Luzu ang direksyon ng kanyang daliri at hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang target. Bagamat hindi niya alam kung ano ang napaka-espesyal tungkol sa Myriad Demons Heaven na disipulong ito, dahil si Yang Kai ang personal na nag-utos sa kanya na gawin iyon, matapat lamang siyang makakasunod. Opo, Ginoo, mabilis siyang sumagot, ngunit nang siya ay papalabas na, bigla niyang natanggap ang boses ni Yang Kai at tumango bilang tugon. Sigurado ka, Master. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay nag-transform sa isang bahid ng liwanag at mabilis na tumawid sa larangan ng digmaan. Ilang sandali pa, dumating si Luzu sa harap ng kanyang target at nilaslas ang kanyang espada patungo sa alagad ng Myriad Demons Heaven. Ang Myriad Demons Heaven Disciple ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master na may pambihirang lakas. Kasalukuyan siyang nakakulong sa isang matinding labanan kay Jin Yuan lang. Nang makitang sumali si Luzu sa labanan, hindi lang siya natakot, dinilaan pa niya ang kanyang mga labi na para bang nakakita siya ng masarap na pagkain. Hindi mapigilan ni Luzu na manginig habang napuno ng hindi maipaliwanag na takot ang kanyang puso. Gayunpaman, sinunod niya ang mga tagubilin ni Yang Kai at nagpadala sa kanya ng mensahe ng walang sandali. Ang mukha ng Myriad Demons Heaven Disciple, na nagniningning sa fighting spirit, ay biglang nanigas. Galit niyang itinulak ang kanyang Demon Chi habang umaatras siya ng 100 kilometro bago itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa malayong nawasak na Spirit Province. Si Luzu at Jin Yuan lang ay walang pakialam sa kanyang iniisip, at umatake mula sa kaliwa at kanan. Ngunit ang Myriad Demons Heaven Disciple ay pinigilan lamang ang mga pag-atake, na tila wala ng anumang intensyon na lumaban. Sa isang dalawa laban sa isa, na pareho silang 5th grade masters, ang Myriad Demons Heaven na disipulo ay mabilis na nahulog sa isang hindi magandang sitwasyon. Gayunpaman, gaano man kadelikado ang sitwasyon, lagi siyang nakakahanap ng paraan upang mabuhay. Pagkatapos ng mahabang panahon na labanan, si Luzu at Jin Yuan lang ay parehong napabuntong hininga sa pagkamangha. Ilang beses nang muntik nang mapatay ng dalawa ang lalaking ito, ngunit nagawa pa rin itong manatiling buhay at sumipa. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay malinaw na isang 5th grade master, ang dalawa sa kanila ay maghahinala na siya ay itinatago ang kanyang paglilinang, kung hindi, paano siya magiging napakaswerte sa bawat oras. Si Luzu at Jin Yuan lang ay hindi nakipag-away sa Myriad Demons Heaven na disipulo ng napakatagal. Matapos ang oras na tumagal para masunog ang isang insenso, isang bahid ng liwanag ang biglang bumaril mula sa Heavenly Sword Palace, bumaril patungo sa kawalan. Nang makita ito, ginamit ng Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ang kanilang divine abilities para itulak pabalik ang mga kaaway at pagkatapos ay ginamit ang pagkakataong ito para mabilis na umatras. Maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakipaglaban habang umaatres, na dinala ang likuran para sa pag-atres ng low grade Heaven Opening Realm Masters.
Hinabol sila ng Voidland Masters, ngunit hindi nila sila hinabol ng masyadong malayo. Ang deterrent force ng Heavenly Sword Palace ay masyadong malakas, kaya walang sino man ang nangahas na lumapit. Ang isang nasa sulok na kaaway ay hindi dapat ipilit. Si Yuhi ang unang huminto, at saka lang nalapit ang mga tao sa likod niya, mahinahong pinapanood ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union na tumakas pabalik sa Heavenly Sword Palace. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, ang Voidland Heaven Opening Realm Masters ay bumasag sa tagay. Ano man ang mangyari, ang Voidland ay nanalo sa labanang ito. Bagamat hindi nila napatay ang alinman sa 6th grade masters ng kaaway, marami na silang napatay sa ilalim ng 6th grade, na lubhang nagpapahina sa lakas ng Heavenly Sword Union. Sa ilalim ng utos ni Yuhi, nagsimulang linisin ng mga cultivator sa ibaba ng 6th grade ang larangan ng digmaan. Kasalukuyang kulang sa supply ang Voidland, at maraming tao ang namatay sa labanang ito. Natural, ang mga samsam ng digmaan ay kailangang kolektahin upang mapunan ang kanilang konsumo. Sa ilalim ng pamumuno ni Yuhi, ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay lumipad patungo sa Qingkui at Suyingzhou. Ang biglaang paglitaw ng dalawang nakakatakot na 6th grade masters ay nagbigay sa kanila ng napapanahong tulong. Kung hindi nila pinigilan sina Pei Wenzuan at Luan Baifang, nalantad sana ang isang bahagi ng nakatagong kapangyarihan ng Voidland. Pagbati, Senior Sister Su. Magalang na yumoko si Yuhi. Si Suyingzhou ay gumugol ng ilang oras sa pamamahala ng Yinyang Heavens Dao Temple sa Void Star City at siya rin ang nagsabi kay Yang Kai tungkol sa Dao Theory Assembly, kaya natural na nakilala siya ni Yuhi. Junior Sister Yuhi, binati ni Suyingzhou ang pagbati. Maaari ko bang tanungin kung sino ito? Tumingin si Yuhi kay Qingkui na nagtataka. Bagamat may mga hula siya sa kanyang puso, hindi niya matiyak. Matapos ipakilala ni Suyingzhou ang lalaki, sa wakas ay ngumiti si Yuhi at nagpasalamat. Kaya si Senior Brother Qingkui. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Young Master noong siya ay nasa Yinyang Cave Heaven. Wala lang, ngumisi si Qingkui. Si Junior Brother Yang ay manugang na ngayon ng Yinyang Cave Heaven, kaya natural na kailangan naming pangalagaan ang aming pamilya. Nasa Spirit Province ba si Junior Brother Yang? Tumango si Yuhi sa kanyang paninindigan. Oo, kaya lang hindi comfortable para sa kanya na magpakita ng mukha pansamantala. Sigurado akong tuwang-tuwa si Young Master na makita kayong dalawa. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Habang ang lahat ay nag-uusap, ang larangan ng digmaan ay nalinis at ang Heaven Opening Realm Masters ay nagbalik na matagumpay. Sa loob ng impromptu hall na nagmamadaling itinayo sa wasak na Spirit Province, tumayo si Yang Kai at binati ang lahat. Ipinakilala ni Yang Kai sina Qingkui at Suyingzhou sa lahat, na agad na nagdulot ng kaguluhan, ngunit pagkatapos magpalitan ng mga pagbati, ang magkabilang panig ay naupo ng mahinahon. Senior Brother Qing, Senior Sister Su, bakit ka nandito? Nalilitong tanong ni Yang Kai. Malinaw na nakasulat ang pag-aalala sa kanyang noo. Higit pa rito, hindi ba magdudulot ng gulo sa iyo ang pagpigil kay Pei Wenzuan? Makakaapekto ba ito kay Martial Uncle Shu? Kung magiging maayos ang lahat, makakasulong si Pei Wenzuan sa 8th grade. Sa alinmang Cave Heaven o Paradise, siya ay magiging haligi ng sekta sa hinaharap. Si Qingkui naman ay nawala sa pagkabigla habang iniisip. Saan nanggaling ang mga taong ito? Laking gulat niya na hindi man lang niya narinig ng malinaw ang tanong ni Yang Kai. Senior Brother, marahan siyang siko ni Suyingzhou. Sandaling natigilan si Qingkui, ngunit mabilis siyang natauhan at mahinahong sumagot. Oh, kami ni Junior Sister ay pinatalsik na sa sect ng Hanord Master, kaya walang dapat ipag-alala. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga mata ay dumaan sa Iron Blood Great Emperor at sa iba pa, na parang sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ano, ngayon ay si Yang Kai naman ang mabigla. Pinatalsik. Ang pagiging pinatalsik mula sa sekta ay hindi isang maliit na bagay. Sa pangkalahatan, ang mga nakagawa lamang ng mabibigat na pagkakamali ang makakatanggap ng ganoong kabigat na parusa. Ang mga disipulong natiwalag sa sekta ay hahamakin, at baka sila ay mahuli pa. Sina Qingkui at Suyingzhou ay parehong nasa 6th grade Heaven Opening Realm at maaaring ituring na kaliwa at kanang braso ni Shu Linggang. Kahit na nakagawa sila ng isang napakalaking pagkakamali, paano sila mapapatalsik sa sekta? Ngunit hindi nagtagal, naunawaan ni Yang Kai at ngumiti ng mapait. Nagbigay ng maraming pagsisikap si Martial Uncle Shu. Ang tinatawag na pagpapatalsik mula sa sekta ay tiyak na isang dahilan lamang sa labas ng mundo, tulad ng paghihimagsik ni Zuo Quanwei mula sa Thousand Crane Paradise. Higit pa rito,
Dahil maaaring paalisin sila ni Shu Linggang mula sa sekta, natural na makakahanap siya ng dahilan para bumalik sila. Ang sinumang ordinaryong high-grade Heaven Opening Master ay may malaking pakialam sa kanilang mukha at reputasyon at maaaring hindi ito magawa, ngunit walang pakialam si Shu Linggang sa mga ganoong bagay. Walang pakialam na sinabi ni So Yingzhu. Sinabi ng Hanord Master na si Junior Brother Yang ay may problema at hindi kami personal na makakatulong, kaya hindi siya mapalagay. Bukod dito, mayroon din siyang tiyak na pananagutan para sa bagay na ito, kaya pinapante niya kami ni Senior Brother dito upang tumulong. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang kamao at iniyuko ang kanyang ulo. Maraming salamat kay Marshal Uncle Shu, maraming salamat, Senior Brother Ching at Senior Sister Su. Kumaway si Ching Kui at sinabi, hindi na kailangang maging magalang sa amin. Noong una, gusto ng Hanord Master na pumunta dito ng personal, ngunit hindi pumayag ang sek. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matawa. Hindi ako mangangahas na guluhin si Marshal Uncle Shu. Sa una, mayroon siyang ilang mga reklamo tungkol sa Yinyang Cave Heaven. Bagamat siya ang pumatay kay Zhou Xing mula sa Thousand Crane Paradise, dahil ang mga patakaran ng Dao Theory Assembly ay matagal nang naitakda, dapat sana ay tinulungan siya ng Yinyang Cave Heaven na malutas ang problemang ito. Sa ilalim ng panggigipit ng Yinyang Cave Heaven, ang Thousand Crane Paradise ay hindi nagawang eye-target sa publiko at makatwiran ang Voidland, ngunit si Zuo Quanhui, na nagrebel, ay naging sanhi pa rin ng labis na paghihirap ng Voidland. Pero ngayon, ipinadala ni Shu Linggang sina Ching Kui at Su Yingzhu para tulungan siya. At kung hindi dahil sa hindi pagsang-ayon ni Yinyang Cave Heaven, si Shu Linggang ay personal na darating upang tulungan siya. Ang sama ng loob sa puso ni Yang Kai ay agad na nawala. Sa huli, lahat ng ito ay dahil kulang ang kanyang lakas, at dahil hindi sapat ang reputasyon ng Voidland. Kung siya ay sapat na malakas at may sapat na prestihiyo, ang Thousand Cranes Paradise ay hindi maglalakas loob na magsabi ng anuman para sa pagkamatay ng isang Zhou Xing lamang. Makakamit namin ang magagandang bagay sa tulong mo. Tuwang-tuwang sabi ni Yang Kai. Napangiti ng mapait si Ching Kui. Akala ko nagde-deliver tayong dalawa ng uling sa napakalamig na taglamig, pero sinong mag-aakala na nagdaragdag lang tayo ng mga bulaklak sa isang brocade. Kahit na hindi kami lumitaw ngayon, sa pundasyon ng iyong Voidland, sapat na ito para harapin ang Heavenly Sword Union. Sa pagkakaalam nila, ang Voidland ay mayroong 9 na 6th Grade Masters, kasama si Yang Kai, kaya nang makita nilang lumitaw sina Pei Wenzuan at Luan Baifang, agad silang lumitaw upang harangin sila. Ngunit tila, ang Voidland ay mayroon pa ring 7 bagong advanced na 6th Grade Masters na nakalaan, kaya maaari nilang mahawakan ito nang wala sila o wala. Marshall Pick, Kabanata 4582, Pagkonsumo. Nang makita ni Ching Kui ang buong bulwagan na puno ng 6th Grade Heaven Opening Masters, lalo na ang 7 nakakadating lang sa 6th grade ng direkta, halos malerawan niya ang isa pang Cave Heaven o Paradise na tumataas sa loob ng susunod na 10,000 taon. Senior Brother Ching, Senior Sister Su, naibigay mo ang aking Voidland ng malaking tulong sa pamamagitan ng pagpunta dito. Kung hindi dahil sa pagpapakita mo, noong nilabanan natin si Zuo Quanhui, hindi natin siya mahuhuli. Kumikislap ang mga mata ni Ching Kui nang mamulat siya. Kaya iyon ang plano mo. Maging si Su Yingzhu at hindi niya alam na ang Voidland ay may napakaraming 6th Grade Masters, kaya malamang na hindi rin alam ni Zuo Quanhui ang tungkol dito. Ang puntong ito ay malinaw din sa paraan ng pag-aayos ni Zuo Quanhui sa kanyang mga puwersa ngayon. Ayon sa orihinal na katalinuhan, ang Voidland ay mayroong 8 available na 6th Grade Heaven Opening Realm Masters bukod kay Yang Kai, samantalang ang Heavenly Sword Union ay may kabuuang 10. Ang Heavenly Sword Union ay unang nagpadala ng 8 6th Grade Masters upang harapin ang 8 6th Grade Masters ng Voidland, pagkatapos ay ipinadala ang huling 2 upang ipilit. Kung gusto ni Yang Kai na patatagin ang sitwasyon, wala siyang magagawa kundi magpakita ng sarili. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, magkakaroon ng pagkakataon si Zuo Quanhui na kumilos. Ito marahil ang orihinal na plano ni Zuo Quanhui. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi lamang isang buhay at kamatayan na pakikibaka sa pagitan ng kanilang mga subordinate sa Heaven Opening Realm, kundi pati na rin isang psikolohikal na paligsahan. Sa kasamaang palad, mukhang masama ang swerte ni Zuo Quanhui. Sina Ching Kui at Su Yingzhu, na lumitaw nang wala saan, ay nabigo ang kanyang mga plano. Sino ang nakakaalam kung paano niya ilalabas ang kanyang galit sa Heavenly Sword Palace ngayon? Senior Brother Ching, may isang tanong lang ako ngayon. Bahagyang yumoko si Yang Kai. Iniunat ni Ching Kui ang kanyang kamay at sinabi.
Junior brother, kung may gusto kang itanong, magtanong lang. Kung alam ko, wala akong itatago sa'yo. Bahagyang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagtanong sa mahinang boses. Mapapatay ba si Zuo Quanhui o hindi? Nang marinig ito, agad na lumiit ang mga balintataw ni Ching Koy. Nagulat siya sa tapang at gana ni Yang Kai at bigla siyang nawalan ng masabi. Bagamat siya at si Su Yingzhou ay nakatanggap ng utos mula sa kanilang master na tulungan si Yang Kai, hindi sila kailanman nagkimkim ng anumang pag-asa na pumatay ng isang high-grade heaven opening master. Sa simula, ang plano nila ay protektahan si Yang Kai at umatras sa Voidland. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa Yin Yang Cave Heaven, kaya si Zuo Quanhui ay magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan, kaya hindi niya basta-basta maaaring patayin sila. Hanggat maaari silang umatras sa Voidland, walang magagawa si Zuo Quanhui kay Yang Kai sa proteksyon ni Bishi. Saglit na nag-iisip, nagtanong si Ching Koy. Nag-aalala ba si Junior Brother Yang tungkol sa Thousand Cranes Paradise? Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Pinatay ko si Zhou Xing at tumalon si Zuo Quanhui. Kung papatayin ko si Zuo Quanhui, sino ang nakakaalam kung lalabas ang Thousand Cranes Paradise? Namamanhid ang anit ni Ching Koy. Hindi niya maisip kung bakit sinimulan niyang talakayin ang paksa ng pagpatay sa isang high-grade heaven opening master kay Yang Kai, ngunit pakiramdam niya ay nananaginip siya. Pagkatapos ng lahat, paanong ang isang high-grade heaven opening master ay napakadaling patayin? Bagamat napakalaki ng bilang ng 6th grade heaven opening master sa panig ng Voidland, kung lalaban sila sa isang veteranong 7th grade master, hindi maganda ang magiging wakas para sa Voidland. Gayunpaman, bahagyang tumango si Ching Koy bilang tugon. Totoo iyan, ngunit ang sitwasyon ni Zuo Quanhui ay iba sa sitwasyon ni Zhou Xing. Mapakumbabang hiniling ni Yang Kai. Senior Brother Ching, pakiusap, paliwanagan ako. Kumaway si Ching Koy at nagpatuloy na may mapait na ngiti. Hindi naman ganoon kalalim. Si Zhou Xing ay isang core disciple ng Thousand Cranes Paradise at nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa 8th grade sa hinaharap. Matapos mapatay sa Prison Star, kailangan ng Thousand Cranes Paradise na mabawi ang mukha nito. Kung hindi, sila ang magiging katatawanan sa buong 3,000 mundo. Gayunpaman, sa pagdiin sa kanila ng aking Yin Yang Cave Heaven, hindi nila ito maaaring ipag-alala. Bilang Hanord Master ni Zhou Xing, walang pagpipilian si Zuo Quanhui kundi gumawa ng ibang paraan. Ang pampublikong balita mula sa Thousand Cranes Paradise ay ang paksayon ni Zuo Quanhui ay nagtaksil sa sekta. Dahil pinagtaksilan nila ang sekta, sila ay mga rebelde at ngayon ay wala nang kinalaman sa Thousand Cranes Paradise, katulad sa amin noong pinaalis kami sa sekta ng aming Hanord Master, ngunit iba rin. Napangiti si Ching Koy. Ilagay natin sa ganitong paraan, pagkatapos malutas ang usaping ito, maibabalik kami ng Hanord Master sa sekta, ngunit anuman ang mangyari, hindi na makakabalik si Zuo Quanhui sa Thousand Cranes Paradise. Kung hindi, ang Thousand Cranes Paradise ay mawawala ang lahat ng mukha. Ito ang halagang dapat niyang bayaran para sa kanyang rebellion. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at idinagdag. Kung ganoon nga, kung mapapatay ko si Zuo Quanhui, ito ay kapareho ng pagtulong sa Thousand Cranes Paradise na linisin ang sect nito. Imbes na magpasalamat sila sa akin. Ibinuka ni Ching Koy ang kanyang bibig at mapait na ngumiti. Magiging gayon, kung ang lahat ng partido ay kumilos ng marubdob. Sa katunayan, alam ng lahat ang totoong kwento sa likod ng pagkakanulo ni Zuo Quanhui. Kung talagang pinatay siya ng Voidland, natural na hindi magpapakita ng anumang pasasalamat ang Thousand Cranes Paradise, ngunit wala rin silang karapatang maghiganti. Tumango si Yang Kai. Naiintindihan ko. Biglang nabuhayan si Yang Kai. Lahat ng mga kaguluhan na bumabagabag sa kanya tungkol sa digmaang ito ay natangay na ngayon. Mula nang simulan ni Zuo Quanhui ang pag-target sa Voidland, medyo nag-aalala si Yang Kai tungkol sa pakikialam ng Thousand Cranes Paradise. Kung mag-isa lang siya, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Pagkatapos ng napakaraming taon ng maingat na paglilinang, kung siya ay mag-isa, ang kailangan lang niyang alalahanin ay ang pagpatay kay Zuo Quanhui at alisin ang kanilang sama ng loob. Bilang kahalili, maaari siyang patayin ni Zuo Quanhui at mapalaya sa lahat ng problema. Gayunpaman, bilang master ng Voidland, walang pagpipilian si Yang Kai kundi mag-alala tungkol sa buhay ng daan-daang libong mga disipulo ng Voidland. Ngayon, wala na siyang alalahanin matapos marinig ang lahat mula kay Ching Koy. Maaaring mapatay si Zuo Quanhui. Matapos hayaang magpahinga sina Ching Koy at Su Yingzhou, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yang Kai para suriin ang mga nasawi. Sa labanang ito,
Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nagdusa ng malaking epekto, ngunit ang mga nasa ilalim ng 6th grade ay pumatay ng halos 100 mga kaaway. Bagamat hindi ito kapansin-pansin, lahat ng lumahok sa labanang ito ay isang Heaven Opening Realm Master. Hindi alam ni Yang Kai kung ilan ang Heaven Opening Realm Masters sa Heavenly Sword Union, ngunit ang labanan ngayon ay sapat na para damyugo ang puso ng mga nakatataas ng Heavenly Sword Union. Mayroon ding mga nasawi sa panig ng Voidland, ngunit hindi sila gaanong kataas. Wala pang 20 ang napatay, kaya ito ay isang makabuluhang tagumpay. Pagkatapos ng mahusay na labanan, ang lahat ay masigasig na nilinang at gumaling. Nagsimula na ring mag-strategize si Yang Kai. Ang Heavenly Sword Union ay mayroong 10 6th grade masters, ang Voidland ay orihinal na may 16, at sa pagdating ni Ching Kui at Su Yingzhu, ang bilang ay tumaas sa 18. Mayroon silang higit pang 8 masters kaysa sa kalaban, at kung isasama si Luan Baifeng, lalago pa ang agwat. Gayunpaman, dahil ang Iron Blood Great Emperor at ang iba pa ay nakalusot pa lamang sa 6th grade, hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan laban sa veteranong 6th grade masters sa panig ng kalaban, kaya kapag nagpakita na sila ng kanilang sarili at lumahok sa ang labanan, kailangan nilang labanan ang dalawa laban sa isa upang maging anumang pakinabang. Sa madaling salita, ang 7 kaka-advance pa lang ay kayang pigilan ang 3 o 4 na kalaban sa parehong kaharian. Kung gustong patayin ni Yang Kai si Zhuo Quanhui, tinatansya niya na kakailanganin niya ng 6 o 7 veterano na 6th grade masters para makipagtulungan sa kanya para magkaroon ng pagkakataon. Medyo kulang pa ang lakas ng Voidland. Pagkatapos ng lahat, kapag ang kapangyarihan ng Voidland ay ganap na nalantad, kung hindi nila mapatay ang ahas, magiging imposibleng banta muli si Zhuo Quanhui. Nagkaroon lang sila ng isang pagkakataon. Dahil dito, kailangan ni Yang Kai na maging ganap na handa at magkaroon ng mapagpasyang lakas. Bukod dito, ang pinakamahalagang problema ay ang Heavenly Sword Palace ay masyadong malapit sa Territory Gate. Kapag napansin ni Zhuo Quanhui na may mali, malaki ang posibilidad na umatras siya sa Flying Smoke Territory. Sa oras na iyon, ang tanong ay kung hahabulin o hindi. Kung hahabulin nila, tiyak na tatambangan sila ni Zhuo Quanhui sa Territory Gate, at sino sa kanila ang makakalaban sa palihim na pag-atake ng isang 7th grade Heaven Opening Master. Kung hindi nila ituloy, masasayang lahat ng dati nilang pagsisikap. Sumasakit na ngayon ang ulo ni Yang Kai. Ang pagiging maingat ni Zhuo Quanhui ay nagbigay sa Voidland ng ilang silid sa paghinga, ngunit ito rin ay nagpahirap sa kanya na patayin siya. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, maaari lamang gawin ni Yang Kai ang mga bagay sa bawat hakbang. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, kaya marahil ay makakahanap siya ng angkop na pagkakataon upang kumilos. Marahil ay maaari siyang magpadala ng mensahe kay Luan Baifeng upang humanap ng pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake sa Zhuo Quanhui. Pagkatapos ng unang paghaharap, nanatiling kalmado ang panig ng Heavenly Sword Palace sa loob ng buong 2 buwan. Pagkalipas ng 2 buwan, muling tumaas ang malalaking alon habang lumipad ang malaking bilang ng mga ilaw, dumiretso sa kampo ng Voidland. Matagal nang nag-iingat ang Voidland, kaya nang makita nila ang eksenang ito, natural silang sumulong upang salubungin ang kalaban. Ang dalawang panig ay muling sumabak sa isang matinding labanan sa kawalan, na nag-iwan ng mga putol-putol na bangkay at putol na mga paa habang sila ay umatras. Sa pangunahing bulwagan, pagkatapos mag-imbentaryo ng mga nasawi, tumingin si Yang Kai sa mga tao at sinabi. Ginamit ni Zhuo Quanhui ang kanyang mga koneksyon upang magtipon ng ilang second at third class na puwersa. Bagamat hindi ito nakaapekto sa bilang ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters, medyo marami pang Heaven Opening Realm Masters na mas mababa sa 6th grade. Hindi lamang nila nadagdagan ang mga pagkatalo na natamo nila noong huling labanan, ang kanilang bilang ay lumaki pa ng kaunti. Karamihan sa mga tao sa bulwagan ay nagulat nang marinig nila ito. Sa ngayon, ang pinakamalaking bentahe ng Voidland ay ang bilang ng Heaven Opening Realm Masters na mayroon sila sa ibaba ng 6th grade. Kung wala man lang silang ganitong kalamangan, tiyak na lalala ang sitwasyon. Saglit na nag-alinlangan si Ching Kui bago nagtanong. Nakumpirma na ba ito? Sa panahong ito, nanatili siya sa maliit na nawasak na Spirit Province na ito, naghahanda para sa labanan anumang oras, ngunit hindi niya nakitang nagpadala si Yang Kai ng sinuman upang magtanong tungkol sa sitwasyon, kaya natural siyang mausisa. Tumanggo si Yang Kai, nakumpirma na. Ang balita ay nagmula kay Luan Baifeng, at natural na naiintindihan niya ang kompletong sitwasyon sa loob ng Heavenly Sword Palace.
Ang mga mata ni Chingkoy ay kumislap ng mabilis niyang napagtanto ang isang bagay at nagsimulang maghinala na si Yang Kai ay may isang uri ng especially iya sa Heavenly Sword Palace, kaya hindi na siya nagtanong pa. Kung gayon, ano ang sinusubukang gawin ni Zuo Quanhui? Sumimangot si Huigo. Marami sa kanila ang namatay ngayon. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Gaano man karami ang nasawi, wala itong kabuluhan para kay Zuo Quanhui. Ang lahat ng puwersa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mga tagalabas maliban sa kanyang huling personal na disipulo, isang babaeng 6th grade na nagngangalang Zian. Hanggat hindi pa namamatay si Zian, bakit pa niya pakialam ang buhay ng iba? Ang mga labanan sa hinaharap ay magiging mas madalas, kaya ang lahat ay dapat maging handa. Kung siya ay mananatiling nagtatago at ang kanyang mga nasasakupan ay lumaban hanggang kamatayan, ano ang gusto niya? Naguguluhan si Momei. Huminga ng malalim si Yang Kai. Sinusunod niya ang parehong plano tulad ng dati, sinusubukang pahirapan tayo. Tinatakan ni Zuo Quanhui ang Territory Gate at ikinalat ang balita na mayroon siyang hindi mapagkakasunduang away sa Voidland. Bilang resulta, ang katanyagan ng Star City ay bumagsak at ang kita ng Voidland ay karaniwang nawala. Sa napakaraming tao na naglilinang at nangangailangan ng mga mapagkukunan, natural na magsimulang mawalan ng supply. Kapag naubos na ang resources ng Voidland, hindi may iwasang lalabas si Yang Kai, na magbibigay ng pagkakataon kay Zuo Quanhui na kumilos. Kung hindi dahil sa madalas na pag-activate ng 9 Heavenly Layers Grand Array, na nagpaunawa kay Zuo Quanhui na may mali, hindi sana niya maakay ang Heavenly Sword Union sa Void Territory ng ganoon kabilis. Higit sa lahat, ang plano ni Zuo Quanhui na akitin ang ahas mula sa butas nito ay nawalan ng pag-asa pagkatapos ng pagdating ni Chingkoy at Su Yingzhou. Dahil hindi na siya makapaglabas ng anumang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, magagamit lang niya ang kanyang mga koneksyon, puwersa, o pang-engganyo upang palakasin ang kanyang mga numero. At nang mag-utos ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master, paano makakalaban ang mga puwersang 2nd o 3rd class? Gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang magpasakop at sumunod sa kanyang mga utos. Martial Pick, Kabanata 4583. Walang magagawa. Sa kasalukuyan, ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa kalapit na Great Territories, maliban sa iilan na may makapangyarihang background, ay na-recruit ni Zuo Quanhui, na lubhang nagpapataas ng bilang ng Heaven Opening Realm Masters na mayroon siya sa ilalim ng kanyang command. Sa ngayon, mas mababa pa rin sila sa Voidland, ngunit mahirap sabihin kung ito ay mananatili sa kaso habang lumilipas ang panahon. Bagamat ang bawat labanan ay natapos sa tagumpay ng Voidland, hindi maiiwasang may ilang nasawi, at ang mga nakaligtas na Heaven Opening Realm Masters ay medyo pagod na nangangailangan sa kanila na gumastos ng maraming mapagkukunan upang maibalik ang kanilang lakas. Ito ay naging isang labanan ng Atrision at mga mapagkukunan. Kung walang sapat na mapagkukunan upang maibalik ang kanilang mga sarili, hindi mapapanatili ng Heaven Opening Realm Masters ang kanilang buong lakas sa lahat ng oras, at kung muli silang lalaban, mas mahirap para sa kanila na kumapit. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon, ang Voidland ay hindi na makakatagal, at sa oras na iyon, ito ay magiging isang mapagpasyang labanan. Nang ipadala ni Luan Baifeng ang mensaheng ito, kahit na si Yang Kai ay handa na sa pag-iisip, hindi niya maiwasang sampin ang tuso ng matandang aso. Bago ito, ang Voidland ay na-sealed off sa loob ng 3 o 4 na taon at naubos na ang hindi mabilang na mga supply. Ngayong sumiklab ang digmaan, ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan ay naging mas matindi. Kung hindi dahil sa mayamang akumulasyon ng mga mapagkukunan ng Star City noong mga unang taon, hindi sila makakatagal ng ganito katagal, gayunpaman, hindi na sila makakatagal pa. Upang makipag-ugnayan sa diskarteng ito, mula sa ikalawang labanan, ang Heaven Opening Realm Masters na ipinadala ng Heavenly Sword Union ay hindi man lang nagsuot ng space rings. Malinaw, ito ay upang maiwasan ang Voidland na magkaroon ng pagkakataon na mangolekta ng mga samsam ng digmaan mula sa mga bangkay. Matapos ang higit sa 100 malalaki at maliliit na labanan, hawak pa rin ng Voidland ang mapagpasyang kalamangan salamat sa kanilang mga bilang, ngunit hindi sila nakakakuha ng anumang mga supply mula sa mga bangkay ng kaaway sa lahat ng oras na ito. Kitang-kita ang intensyon ni Zuo Quanhui, at hindi na niya ito sinusubukang itago pa. Patuloy niyang ipinadala ang kanyang mga subordinate sa Heaven Opening Realm ng sunod-sunod, na iniwang walang pagpipilian ang Voidland kundi ang lumaban. Karaniwan, ang bawat labanan ay sinusundan ng ilang araw ng kapayapaan, na sa huli ay sinundan ng isa pang labanan. Habang bumangon ang mga tinig ng kawalang kasiyahan sa panig ng Heavenly Sword Union,
ang Heaven Opening Realm Masters sa panig ng Voidland ay pagod na pagod. Ang magkabilang panig ay nakipaglaban ng hindi mabilang na beses sa loob ng maikling panahon ng isang taon. Ang bilang ng Heaven Opening Realm Masters Voidland na nawala ay halos umabot na sa 200 marka. Bagamat ang mga numero ay tuloy-tuloy na napunan ng punong tanggapan, hindi pa rin ito sapat para makabawi sa kanilang mga pagkalugi. Mas malaki ang pagkalugi ng Heavenly Sword Union. Ang kanilang pagkatalo ay hindi bababa sa 3 beses ng kanilang kaaway. Ang kawalan ay napuno ng dugo ng Heaven Opening Realm Masters sa loob ng 1,000,000 kilometro mula sa Territory Gate. Ang gayong matinding pagkatalo ay nagpagalit kay Yang Kai. Ilang beses, hiniling niyang mapangunahan niya ang lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters para labanan si Zuo Quanhui hanggang kamatayan, ngunit pagkatapos na personal na maranasan ang kapangyarihan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magbigay up sa ideyang ito. Ang anumang padalos-dalos na aksyon sa kanyang bahagi ng walang lubos na pagtitiwala ay maaaring humantong sa mas masahol pang mga kahihinatnan. Samantala, si Zuo Quanhui sa panig ng Heavenly Sword Union ay labis ding inis. Ang ganoong mahabang labanan ay halos naubos ang kanyang pasensya, at si Yang Kai ay hindi pa nagpakita kahit isang beses, tinatanggihan siya ng kaunting pagkakataon na maghayganti. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Heavenly Sword Palace, maraming 6th grade masters ang natipon, habang si Zuo Quanhui ay nakaupo sa itaas na may malungkot na ekspresyon. Isang Heaven Opening Realm Master na nakasuot ng uniforme ng Heavenly Sword Union ang sumugod at kinulong ang kanyang kamao. Pag-uulat kay Union Master, ang puwersa ng Yellow Spring Heavenly Monarch ay napaliligiran ng Voidland at mas marami sila. Hinihiling ng Heavenly Monarch na umatras at muling ayusin. Ang ganitong uri ng ulat ng labanan ay lilito halos sa tuwing sumiklab ang labanan. Bagamat ang Heavenly Sword Union ay nakakuha ng malaking bilang ng Heaven Opening Realm Masters sa ibaba ng 6th grade dahil sa prestihiyo ni Zuo Quanhui, ang kanilang bilang ay mas mababa pa rin sa Voidland. At dahil hindi matukoy ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang mananalo, natural na hawak ng panig na may pinakamaraming bilang ng Heaven Opening Realm Master na mas mababa sa 6th grade ang ganap na kalamangan. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na naruroon ay hindi maintindihan ang isang bagay. Ang Voidland ay malinaw na isang bagong sumisikat na puwersa, kaya saan nagmula ang napakaraming Heaven Opening Realm Masters. Kinuha ni Zuo Quanhui ang isang malapit na tasa ng tsaa at ibinato ito sa messenger. Ang cultivator na nagpadala ng mensahe ay hindi nang ahas na kumilos at nataman sa ulo na naging dahilan ng pagdugo nito. Mga basura, umaatras sa kaunting pag-urong. Sabihin kay Huang Quan na sino mang maglakas loob na umatras ng hindi ko utos ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang mensahero ay nanginginig sa takot at mabilis na sumagot. Oo, Master. Mabilis siyang umalis sa bulwagan upang ihatid ang mensahe kay Huang Quan. Hindi pa banggitin kung paano galit na nagmura si Huang Quan nang marinig niya ang utos na ito. Ang grupo ng 6th grade Heaven Opening Realm Master sa hall ay nagalit din, hindi lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo si Luan Baifang, kinuha ang tasa ng tsaa, at inilagay ito sa tabi ng kamay ni Zuo Quanhui, dahan-dahang inaalo siya. Master, pakikalma ang iyong galit. Malakas ang puwersa ng Voidland, at si Senior Brother Huang Quan ay hindi mahiyain na tao. Natatakot ako na talagang mahirap hawakan ang sitwasyon, kaya hiniling niya na mag-withdraw. Paanong hindi ito malalaman ni Zuo Quanhui? Kaya lang, matagal na niyang hindi nagawang ipaghiganti ang kanyang 2 disipulo at ngayon ay nakulong sa isang matinding labanan sa Voidland. Wala siyang mapaglabasan ng galit, na sobrang nakakadismaya para sa kanya. Nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga at sumigaw. Isang bangkos ng basura, hindi mo ba kayang alisin ang isang Voidland kahit na pagkatapos ng mahabang panahon? Si Luan Baifang ang nagkusa na magboluntaryo. Ang babaeng ito ay handang pamunuan ang isang grupo ng mga tao upang tulungan si Senior Brother Huang Quan, sana pumayag si Master. Bilang especially iyan ni Yang Kai sa Heavenly Sword Union, mahusay na nagawa ni Luan Baifang ang palihim na pagpapadala ng mga mensahe sa una tungkol sa sitwasyon ng Heavenly Sword Union. Sa kanyang panloob na katalinuhan, alam ni Yang Kai ang mga puwersa ng Heavenly Sword Union tulad ng likod ng kanyang kamay. Pinamunuan pa niya ang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union upang labanan ang Voidland ng maraming beses, na nagpapintulot sa marami sa kanila na mapatay. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Zuo Quanhui. Masyadong maalalahanin si Warden Luan, kung gayon. Bago siya matapos magsalita, tumayo si Pei Wenzuan at idinagdag. Marshal Uncle Zuo,
napakalaki ng momentum ng puwersa ng Voidland. Kahit na pumunta si Warden Luan upang suportahan sila, natatakot ako na hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan, sa halip ay magdudulot ito ng mas maraming casualty. Bakit hindi natin tawagan si Huang Quan at panatilihin ang ating lakas at pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin? Tumangala si Zuo Quanhui sa kanya at alam niyang tama siya. Sa galit niya kanina, hindi niya napag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay, kaya agad siyang tumango at sumang-ayon. Gawin mo ang iminungkahing mo. Nang may hatid na ang utos ni Zuo Quanhui, isa-isang umatras ang mga tropang Huang Quan na nakikipaglaban sa harapan. Sa loob ng pangunahing bulwagan, ngumiti si Pei Wenzuan kay Luan Baifang, na ngumiti pabalik habang sinusumpa sa kanyang puso na sinira ng brat na ito ang kanyang mabuting gawa. Kung hindi, kung ilalabas niya ang kanyang mga tao, ang Heavenly Sword Union ay tiyak na magdurusa ng mas maraming casualty. Bumalik si Huang Quan hindi nagtagal, kahit na siya ay ganap na hindi nasaktan. Ang nakipag-away sa kanya ngayon ay ang Profound Mountain Lord, si Mao Zi. Ang dalawa sa kanila ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan at ganap na pamilyar sa mga taktika ng isa't isa sa ngayon. Wala ni isa sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa isa maliban kung may nakikialam. Gayunpaman, pagkatapos na lumaban sa loob ng mahigit isang taon, ang magkabilang panig ay nakabuo ng isang tacit na pagkakaunawaan. Ang bawat isa sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay may kanya-kanyang kalaban, kaya kahit gaano karaming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang ipapadala ng isang panig, ipapadala ng kabilang panig ang kanilang katumbas na kalaban. Pagkabalik, humingi ng tawad si Huang Quan at nakatanggap ng panunumbat mula kay Zuo Quanhui. Matapos magmura ng ilang sandali, tumahimik si Zuo Quanhui at inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Medyo tense ang sitwasyon ngayon, mayroon ba sa inyo na may magandang ideya kung paano sila talunin? Ang 10 6th grade masters sa bulwagan ay nagtinginan ng walang laman. Bagamat alam ng lahat na hanggat personal na kumilos si Zuo Quanhui, tiyak na masisira niya ang pagkapatas na ito at may iligtas pa ang sitwasyon, ngunit hindi niya ginawa. Nakaupo lamang siya sa Heavenly Sword Palace na may territory gate sa kanyang likuran. Alam ng lahat na natatakot siya sa Divine Spirit ng Voidland. Sa pamamagitan ng pananatili dito, maaari siyang umatras sa Flying Smoke Territory upang itago ang sandaling may nangyaring mali. Kung talagang lalabas siya at tinatamaan ng Divine Spirit, hindi magagarantiyahan ni Zuo Quanhui na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Naunawaan ito ng lahat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi, baka mawalan ng mukha si Zuo Quanhui. Natahimik kayong lahat. Nang makitang tumahimik ang lahat, malamig na ngumuso si Zuo Quanhui, halatang hindi nasisiyahan. Bahagyang umubo si Pei Wenzuan. Marshal Uncle Zuo, medyo simple lang na sirain ang kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig ito, itinaas ni Zuo Quanhui ang kanyang kilay. Ano ang nasa isip ni Pamangkin Pei? Bahagyang ngumiti si Pei Wenzuan. Sa pagtatapos ng araw, Void Territory pa rin ang tahanan ng kaaway. Bilang mga dayuhan, natural na tayo ay natatalo kapag tayo ay lumalaban. Kung may lilipat natin ang larangan ng digmaan palabas ng Void Territory, natural na magiging mas madali ang pakikitungo sa Voidland. Hinaplos ni Zuo Quanhui ang kanyang balbas at bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Tama ka. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya kumikilos ay dahil natatakot siya kay Zhu Jiuyin, na maaaring nagtatago sa mga anino. Kung kaya niyang ilipat ang larangan ng digmaan palabas ng Void Territory, bagamat hindi niya magagarantiya na hindi siya susundan ni Zhu Jiuyin, kahit papaano, kapag dumaan sila sa Territory Gate, hindi makakapagtago si Zhu Jiuyin at malantad. Maaari siyang maging handa noon. Gayunpaman, kung gusto nilang ilipat ang larangan ng digmaan palabas ng Voidland, mas madaling sabihin kaysa gawin. Bagamat maaari silang umatras sa Flying Smoke Territory, kung hindi sila susundin ng mga tao ng Voidland, wala silang magagawa. Ano ang plano ng pamangkin? Tanong ni Zuo Quanhui. Umiling si Pei Wenzuan. Nalaman ko lang ang ideyang ito, ngunit walang paraan upang maipatupad ito. Hindi maiwasan ni Zuo Quanhui na bakas sa mukha niya ang pagkabigo. Idinagdag ni Pei Wenzuan. Ngunit maliban doon, may isa pang paraan. Oh, nagtaas ng kilay si Zuo Quanhui. Nakangiting nagpatuloy si Pei Wenzuan. Sa ngayon, magkaparehas ang magkabilang panig pagdating sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters habang hawak ng Voidland ang ganap na kalamangan pagdating sa Masters na mas mababa sa 6th grade. Kung gusto nating basagin ang pagkapatas na ito, dapat tayong magsimula sa 6th grade Masters. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Quanhui. Ang ibig sabihin ng pamangkin na Pei ay,
Kung makakakuha tayo ng higit pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, kahit isa lang, sapat na iyon para pahirapan ang Voidland. Magagawa nilang labanan ang dalawa laban sa isa na may isa pang 6th grade master. Kung mahusay silang nakipagtulungan, maaari pa nilang mapatay ang isang 6th grade Voidland Master, na madaragdagan pa ang kanilang bentahe. Paanong hindi ito malalaman ni Zuo Quanhui? Lalong sumakit ang kanyang puso para sa kanyang namatay na disipulo na si Jyoti na iniisip lamang ito. Kung nabubuhay pa si Jyoti, paano siya magkakaroon ng napakaraming problema ngayon? Papatayin sana niya si Yang Kai at Otres ilang taon na ang nakalipas. Mas madaling sabihin kaysa gawin, hindi ganoon kadaling maghanap ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Napabuntong hininga si Zuo Quanhui. Kahit na ginamit niya ang kanyang prestihiyo at mga koneksyon para kumuha ng maraming katulong, wala sa kanila ang 6th grade Masters. Maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Thousand Cranes Paradise, ngunit imposible para sa kanila na suportahan siya ng hayagan. Mahinahong ngumiti si Pei Wenzuan. Kung pinagkakatiwalaan ako ni Marshal Uncle Zuo, maaari mong ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Natigilan sandali si Zuo Quanhui bago nagtanong. Marshal Nephew, iniisip mo bang makakuha ng suporta mula sa iyong sekta? Kung ang Myriad Demons Heaven ay handang mamagitin, iyon ay natural na para sa pinakamahusay, ngunit ang Myriad Demons Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens, kaya paano ito makakasagabal sa pakikibaka sa pagitan ng mas mababang sects? Nagpunta rito si Pei Wenzuan dahil nagkaroon siya ng personal na sama ng loob kay Yang Kai, na nagbibigay sa kanya ng makatwirang dahilan, ngunit kung talagang makikialam ang Myriad Demons Heaven, ang panig ng Yin Yang Cave Heaven ay tiyak na hindi uupo at walang gagawin. Sa oras na iyon, maaari itong humantong sa dalawang Cave Heaven na nakikipaglaban, na paulit-ulit ang sitwasyon. Marshal Pick, Kabanata 4584. Tinatawag kang Heihi. Nakangiting sumagot si Pei Wenzuan. Isa lang itong Voidland, bakit mo paabalahin ang sect? Naaalala pa ba ni Marshal Uncle Zuo ang Yin Xinjiao ng Zuan Yuan Cave Heaven? Saglit na nag-isip si Zuo Quanhui habang ang hitsura ng isang binata ay nag-flash sa kanyang isipan bago siya tumango at sumang-ayon. Siyempre naaalala ko. Ang bawat kabataan na direktang nakasulong sa 6th grade ay naging sikat sa isang gabi, kaya natural na hindi pamilyar sa kanila si Zuo Quanhui. Bukod dito, si Yin Xinjiao ay nakapunta rin sa Yin Yang Cave Heaven noong nakaraan, kaya nakita niya talaga siya. Ang Brother Yin ng Zuan Yuan Cave Heaven ay may malapit na relasyon sa akin, at may ilang mga hinaing kay Yang Kai. Kung magpapadala ka ng mensahe sa kanya, sigurado akong matutuwa si Brother Yin na makasama sa kasiyahan. Nagliwanag ang mga mata ni Zuo Quanhui. Totoo ba iyon? Hindi nagkomento si Pei Wenzuan tungkol dito. Magpapadala ako ng mensahe para subukan. Kung darating si Brother Yin o hindi, siya ang bahala. Mabuti. Hinampas ni Zuo Quanhui ang armrest ng kanyang upuan. Kung gayon, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito, Marshal Nephew Pei. Kung talagang makakarating si Marshal Nephew Yin, malaki ang maitutulong niya sa akin. Isang kakaibang pakiramdam ng pait ang bumangon sa puso ni Zuo Quanhui nang sabihin niya ito. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang bagong na-promote na 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit ngayon na ang sitwasyon ay nasa isang deadlock, ang tulong ng sinumang 6th grade Master ay lubhang mahirap makuha. Ang Zuan Yuan Cave Heaven ay hindi masyadong malayo dito, 3 hanggang 6 na buwang paglalakbay lamang. Sisigat na si Brother Yin. Dagdag ni Pei Wenzuan bago tumayo para magpadala ng mensahe sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ilang beses pang sinaway ni Zuo Quanhui ang mga tao bago tuluyang naghiwa-hiwalay ang lahat. Sa Void Territory, bagamat walang malalaking labanan, walang kakulangan sa maliliit na labanan. Halos bawat 3 o 5 araw, ang Heavenly Sword Palace ay maglulunsad ng isang pag-atake at ang Voidland ay walang pagpipilian kundi ang tumugon sa uri. Sa buong 3,000 mundo, ang labanan ng ganitong sukat ay medyo bihira. Ang magkabilang panig ay may higit sa 1,000 Heaven Opening Realm Masters na kasangkot, kabilang ang 20 6th grade Heaven Opening Realm Masters at kahit isang high grade Heaven Opening Realm Master. Ito ay sapat na upang makaakit ng maraming atensyon. Mabilis na lumipas ang oras, at ilang buwan na rin ang lumipas. Sa Universe Temple ng White Light Territory, isang grupo ng mga tao ang lumabas ng bulwagan sa isang file, na mukhang medyo pagod sa paglalakbay. Ang Universe Temples ay pinagsama-samang pinamamahalaan ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Karaniwan, ang bawat Great Territory ay may isa.
Ginamit ng maraming cultivator ang universe temples bilang mga daluyan sa paglalakbay, na nakakatipid sa kanila ng maraming oras. Sa sandaling ito, ilang tao ang lumabas mula sa White Light Territories Universe Temple na nakasuot ng parehong asul at puting robe. Ang kanilang pinuno ay isang gwapong binata. Ang kanyang aura ay hindi halata, ngunit ang kanyang mga damit ay bahagyang naiiba sa kanyang mga kapantay, na may ilang mga kapansin-pansing gintong linya sa mga manggas. Pagkalabas ng Universe Temple, luminggalinga ang binata bago dumiretso sa unahan habang ang iba ay nakasunod sa kanyang likuran. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkamangha at paggalang habang mabilis silang bumigay, ang ilan ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Sila ay mga disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven. Paano mo nalaman? Suot nila ang mga damit ng Zuan Yuan Cave Heaven, nakita ko na sila dati. Ano ang ginagawa ng mga tao ng Zuan Yuan Cave Heaven dito, sa mahirap at backwater na lugar na ito? Ang mga aksyon ng mga tao sa Cave Heaven ay hindi isang bagay na maaari mong maunawaan o ako. Chich, huwag ka nang magsalita, ang namumuno sa kanila ay ang Outer Sect Elder ng Zuan Yuan Cave Heaven. Outer Sect Elder, hindi ba ibig sabihin noon ay isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master? Natural, sa lahat ng Cave Heavens at Paradises tanging ang 6th grade Masters lang ang kwalipikadong maging Outer Sect Elders. Kung ang isa ay isang 7th grade, kung gayon siya ay magiging isang Inner Sect Elder. Tingnan mo ang gintong sinulid sa kanyang manggas, iyon ang simbolo ng isang Outer Sect Elder. Nakita ko. Ang mga nakapaligid na talakayan ay nagmukhang labis na nasisiyahan sa binata na nangunguna, at habang siya ay naglalakad, ang kanyang mga mata ay naging mas nakatuon. Ang iilan sa kanila ay tumawid lamang sa Universe Temple nang walang anumang balak na huminto. Pagkatapos maglakad ng ilang kalye, dumiretso sila sa labasan. Biglang nagningning ang mga mata ng batang pinuno habang ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid ng kalsada. Sa loob ng isang tea house, magkaharap ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay maliit at payat, at may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagpapamukha sa kanya na hindi umiimik. Sa kabilang banda, ang babae ay tila medyo curious sa lahat ng bagay, patuloy na sumulyap sa paligid. Nang magtama ang kanilang mga mata ay saglit na natigilan ang babae bago mabilis na umiwas ng tingin. Kawili-wili, tumaas ang sulok ng mga labi ng binata na nangunguna sa grupo at binawi ang tingin bago nagpatuloy sa pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa Universe Temple at nawala sa kawalan kasama ang kanyang mga tagasunod. Makalipas ang kalahating oras, sa tea house, sinabi ng payat na lalaki. Oras na para umalis. Mabilis na tumayo ang babae at sumunod sa likod ng payat na lalaki. Ilang sandali pa, umalis na silang dalawa sa Universe Temple. Naglabas ng maliit na bangka ang payat at pumasok silang dalawa. Sumunod, ang payat na lalaki ay nag-inject ng kanyang World Force habang ang bangka ay nag-transform sa isang bahid ng liwanag at mabilis na umalis. Sa loob ng barko, nagtanong ang babae. Senior, hindi mo pa sinasabi sa akin kung gaano tayo kalayo sa Voidland. Ang payat na lalaki ay walang pakialam na sumagot. Mayroon pang ilang great territories sa pagitan natin. Mahigit 1 buwan na lang. Napakalakas na ba ng Voidland ngayon? Tanong ulit ng babae. Umiling ang payat na lalaki. Hindi ko rin alam, natural na malalaman mo kapag nakarating na tayo roon. Bago pa niya natapos ang pagsasalita, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang bumuo siya ng set ng mga handsil at mabilis na lumilipad na barko, lumipat sa gilid. Natigilan ang babae at muntik nang bumagsak sa lupa, na mabilis na nagtulak sa kanya na iikot ang kanyang lakas upang patatagin ang sarili. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ng babae. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ng lalaki habang nakatitig sa isang lugar sa langit at nagtanong sa malungkot na boses. Sino bang kaibigan ang gumagawa ng napakaruming kalokohan sa akin? Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Tumingin ang babae sa direksyon na tinitingnan niya, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, mayroon din siyang mahinang pakiramdam na may malinaw na umatake sa kanilang barko ngayon lang. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang ilang figure sa harap ng lumilipad na barko, lahat ay nakasuot ng parehong asul at puting damit. Ang pinuno ay isang binata na may anino ng ngiti sa kanyang mukha. Panay ang tingin ng lalaki sa barko sa kanilang mga damit, na para bang may gustong tukuyin. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumubog ang kanyang mukha. Mga taong mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Agad na nagpakita ng gulat ang babaeng nasa tabi niya habang tinakpan niya ang kanyang bibig at bamulong. Zuan Yuan Cave Heaven, isa sa 36 na Cave Heavens.
Bagamat katatapos lang niyang makalaya sa kanyang Universe Worlds shackles at pumasok sa 3,000 Worlds, hindi siya estranghero sa impormasyon tungkol sa Outer Universe. Hindi rin ito nakakagulat dahil madalas niyang hanapin itong senior na ito sa tabi niya para tanungin ito tungkol sa mga bagay-bagay sa mga nakaraang taon, kaya mayroon siyang pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit sasalakayin sila ni Zuan Yuan Cave Heaven, isa sa 36 na Cave Heavens. Hindi mo na kailangang sabihin, ako na ang bahala dito. Ang lalaki ay nagmamadaling nagpadala ng isang voice transmission, na katutubo na naramdaman na may isang bagay na hindi tama. Ang 36 na Cave Heaven ay napakalaking puwersa kaya walang dahilan para puntiryahin sila. Higit pa rito, sa hitsura nito, ang mga taong ito ay malinaw na naghihintay dito upang tambangan sila. Malakas na tumango ang babae. Pagkatapos ay lumitaw ang lalaki sa deck at kinuyam ang kanyang kamao, bumati. Hihibang abati sa Zuan Yuan Cave Heaven Senior Brothers, pwede ko bang tanungin kung ano ang payo mo? Ngumiti sa kanya ang leading man at nagtanong. Ikaw ay tinatawag na Hehi. Tumugon si Hehi ng isang tango. Oo, ikaw ay isang disipulo ng Voidland. Umiling si Hehi. Ang lalaking nagtanong at kumunot ang kanyang noo. Kung hindi ka alagad ng Voidland, bakit ka pupunta sa Voidland? Nang marinig ito, nanginig ang puso ni Hehi. Habang nagtataka siya kung bakit alam ng lalaking ito na pupunta siya sa Voidland, bigla niyang naalala ang tanong sa kanya ng kanyang kasama sa tea house sa Universe Temple. Marahil ay narinig na nila ito sa oras na iyon. Maling pagkakaintindi ni Senior Brother, hindi kami pupunta sa Voidland. Mahinahong sagot ni Hehi. Pagkatapos ng lahat, hindi niya naabot ang 5th grade Heaven Opening Realm para sa wala. Ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya na ang mga disipulong ito ng Zuan Yuan Cave Heaven sa kanyang harapan ay malamang na may ilang uri ng sama ng loob sa Voidland, kung hindi ay hindi sila kumilos ng ganito. Bahagyang ngumiti ang nangungunang Zuan Yuan Cave Heaven Elder. Hindi ka pupunta sa Voidland. Kilala mo ba siyang kay noon? Nang banggitin ng binata ang pangalang ito, napatahimik si Hehi, ngunit bahagyang lumampas ang pintig ng puso ng babae. Bagamat napakahina ng kanyang reaksyon, paano niya ito may tatago sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master? Ang Zuan Yuan Cave Heaven Elder ay agad na tumingin sa direksyon ng cabin, nakangiti. Mukhang magkakilala kayo. Habang nagsasalita pa ang binata, mabilis na natapakan ni Hehi ang kanyang paa nang pumutok ang kanyang World Force, dahilan upang ang lumilipad na barko ay naging isang bahid ng liwanag na lumipad patungo sa Universe Temple. Hindi masasabing mabagal ang kanyang reaksyon. Naging mapagbantay na siya sa simula, kaya ngayong napansin niyang may mali, agad niyang gustong tumakas pabalik sa Universe Temple. Hanggat bumalik siya sa Universe Temple, anuman ang gustong gawin ng mga taong ito, ligtas sila. Ang pakikipaglaban ay ganap na ipinagbabawal sa Universe Temple, kahit na para sa mga disipulo ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Mabilis ang kanyang mga galaw, ngunit mas mabilis ang paggalaw ng Zuan Yuan Cave Heaven Elder habang iniunat niya ang kanyang kamay at humawak patungo sa barko. Sa ilalim ng World Force ng 6th grade Heaven Opening Realm Master, biglang nagyelo ang barko sa kinalalagyan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga at kinuyam ang kanyang kamao nang magsimulang kumikinang ang defensive array ng barko. Kunin mo sila. Sumigaw ang Zuan Yuan Cave Heaven Elder habang ang kanyang mga nasasakupan ay agad na sumugod palabas, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng sarili nilang secret techniques at artifacts para salakayin ang barko. Namutla si Hehi nang makita ang lakas ng mga pag-atake ng mga taong ito. Isa lamang siyang ordinaryong 5th grade master, ngunit ang mga taong ito na tumalon ay pawang mga 5th grade master, at mayroon pang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na nangunguna sa kanila, kaya paano siya makakalaban? Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang spirit array sa kanyang barko, ngunit ang mga ito ay nawasak sa wala pang isang dosenang paghinga ng oras. Sa susunod na sandali, ilang divine abilities ang bumaril sa kanya. Hehi nagpumiglas sa kanila bago lumipad pabalik, umuubo ng dugo. Noon lamang iniunat ng Zuan Yuan Cave Heaven Elder ang kanyang kamay at hinawakan ang babaeng nagtatago sa barko. Mapatla ang mukha ng babae sa sunod-sunod na pangyayari, ngunit isa pa rin siyang taong nalagpasan ang lahat ng uri ng malalaking bagyo, kaya hindi siya nagpakita ng labis na takot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, galit na nakatingin sa binata sa kanyang harapan. Kilala mo talaga si Yang Kai, di ba? Malamig na tanong ng binata. Ayaw sumagot ng babae. Pinagmasdan siya ng binata mula ulo hanggang paa at kitang-kita niya ang kanyang paglilinang. Sumimangot ang mukha niya habang bumubulong. Kakaiba,
Kakagawa mo lang ng dowsil mo, pero mayroon kang 5th grade Heaven Opening Realm Master na sasamahan ka. Tila pambihira ang iyong pagkakakilanlan. Sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo kay Yang Kai? Ang 6th grade Heaven Opening Realm Pressure ay napakalakas, at ang babae ay kakagawa pa lang ng kanyang dowsil, kaya hindi niya nagawang lumaban. Nararamdaman niya na ang kanyang dowsil ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak sa ilalim ng nakakatakot na presyon na ito. Ang kanyang dugo at enerhiya ay patuloy na umaagos ngunit hindi pa rin ito mapigilan. Uy, dumura siya ng puno ng dugo sa binata. Hindi gumagalaw ang binata, ngunit ang palaso ng dugo ay nawala sa ilalim ng presyon na nagmumula sa kanya. Agad niyang hinampas ng likod ng kamay ang babae, agad itong nawalan ng malay.